Good day mga kadaykas, ngayon ay i-unbox natin at i-review ang ating Kaido House Nissan Skyline R34 na Hornet. Yan. So isa siyang collaboration ng Kaido House Mini GT and Tamiya. So tignan natin yung model na to. Ito naman sa ating box na napaka premium niyang datingan niya. So wag na natin patagalin at i-unbox na natin ito. Yun. Makikita natin na anytime baby, yun nakalagay dun sa kanyang packaging. Nabili nga pala natin siya sa halagang 1,500, no? So mura na yon compare sa mga presyuan ngayon sa group. Napakaganda ng kanyang kulay, no? So mostly fiber carbon yung kanyang mga design, yung kanyang kulay. So madalas na issue din sa Hornet na Kaido House is nagkakaroon ng dents galing dun sa clear plastic na cover niya, no? So ayan, makikita natin ang ating the Hornet na yung design niya. Makikita natin yung kanyang decals. May decals siya ng 100% Kaido House, the Hornet, yung logo na ng Hornet number 7, and yung Tamiya logo nandyan din, no? Kita din natin yung logo ng Kaido House, and then sa harap makikita natin yung kanyang GTR emblem, and then nakasulat din yung Hornet, and sa side kapareho ng sa kabila. So yun, makikita din natin yung stripe na yellow and red na kakulay ng ating Kaido House Hornet, no? So ayan yung kanyang top view. Kita natin, ganda talaga, no? And then makikita natin is yung sa kanyang top is off-roader na nakalagay, and then the Hornet. Ayan, no? So tignan naman natin yung design niya sa hood. Sa hood naman niya is makikita natin yung malaking logo ng the Hornet, napaka-forma, the Hornet na sulat, and then number 7, no? And then makikita natin yung sa kanyang design sa interior niya. Napaka detalyado din niya sa loob, no? Yun, tignan naman natin yung kanyang likuran, no? So makikita natin dito sa bandang likuran ng ating GTR R34 Shizuka sa kanyang plate, anytime baby, and then carbon fiber design, yung emblem ng GTR Skyline, and may nakasulat din na the Hornet. And next ay ang ating metal base. So metal na yung kanyang base, na may nakasulat na 1999 Nissan Skyline GTR R34 used under license. Yan, ang ganda niya, no? Nakita din natin yung bandang part na yan is fiber carbon din. Isa sa mga paborito ko din talagang nilabas na diecast na R34 ni Kaido House ito, no? Itong ating Hornet. Tinest natin kung smooth rolling ba siya, and yes, smooth rolling naman. Ang isa sa nagustuhan ko sa mga Kaido House natin is nabubuksan yung kanyang hood. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano buksan yung hood ng ating Kaido House. So yung iba kasi ginagamit nila is sinusundot o sinusungkit nila yung hood, which is very prone sa scratches tsaka paint chip. So ito, kuha lang kayo ng takit, idikit nyo dyan sa hood, and then hatakin nyo, and then makikita nyo na yung engine design ng ating Kaido House, no? Ayan, no? Ang ganda. Napakaganda rin talaga ng model na ito. So swerte ka kung yung model na nakuha mo is wala siyang paint chip or wala siyang paint dents or damage. Syempre para maproteksyonan din ang ating diecast model, dahil hindi naman biro yung presyo din ng mga yan, di ba? So ilagay natin siya sa ating acrylic case. Ang acrylic case natin ay galing kay Bell Obra. So sigurado kakilala yun ng mga sa Facebook group. So ilagay natin yung ating diecast dyan para proteksyonan syempre, at para may display natin na maayos. So nilagyan natin ng takip para hindi siya gumalaw-galaw at hindi siya mahulog. So ayan na po. Ayan, no?
premium talaga yung itsura ng ating diecast model. So, dahil nilagyan natin siya ng takit, hindi rin mahuhulog yan kahit anong iyugyug natin dyan, no? Para maging safe and secure yung ating diecast. So yun lang mga ka-diecast. Maraming salamat sa panonood and thank you.